Magandang araw po sa ating lahat. Itong pumuli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabing, tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe, and don't forget to click the notification bell para lalo kayong updated every time na magagawa tayo ng mga video katulad nito at magla-live stream. Pag-usapan po natin mga kamunting tinig, itong video na ipinapakalat ng isang attorney, Harold Respecio. Ito po ay isang tumatakbo, no? Isa din po siyang kandidato at nakikita ko to na nag-iingay tungkol po sa mga technicality because he is claiming as an expert when it comes to programming, no? So ang pangalan niya po ay walang iba kundi itong si Attorney Harold Respecio, na kung saan ang kanyang ginagawa ay nakakaalarma sapagkat kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi na maaaring makaapekto sa kredibilidad ng halalan, na nagmamagaling pa tungkol po sa kung paano po i-audit ang resulta ng eleksyon, kasi nga marami siyang mga pinagsasabi na hindi daw po audited yung source code na nasa ACM. Again, sabi po nitong Harold na ito, ni Attorney Harold na tumatakbo din sa isang posisyon, na hindi daw po audited ang source code ng ACM at wala yung hash code na sinasabi niya na 0438 sa audit report. So masyado po ito mga kamunting tinig na technical. Pero nagpaalala po sa atin ang Commission on Election sapagkat ang hash values in ECM, audit report, and COMELEC website ay nagmamatch. Sabi po, fake news alert po yun, no? Oo, mayroon pong fake news ang video ng isang kandidato na nagsasabing hindi audited ang source code na nasa ACM dahil hindi ito tugma sa hash code na nasa audit report na nakapost sa COMELEC website. Yan ang sabi po ng isang kandidato. Para po sa kaalaman ng lahat, duly audited according to the Commission on Election ang source code ng ACM at tugma ang hash code na ginagamit nito sa final trusted build na audited ng independent third-party auditor, International Certification Entity. Ang sinasabing version 3.0 sa local source code report ay siya mismong version na sumailalim sa independent third-party audit. At matapos nitong makapasa, ay tinagurian na ito bilang version 3.5 na kasalukuyang ginagamit ng mga ACM-based sa ipinakita ng kandidato sa video. So walang dapat ikabahala ang ating mga kababayan dahil ang gamit na sistema ng lahat ng ACM ay dumadaan sa tamang proseso ng review. So trusted build, at ito po ay audit ng iba't ibang eksperto at mga organisasyon sa larangan ng information technology. So mga kamunting tinig, ang Commission on Elections ay pinaaalahanan na ang lahat na yung mga pagpapakalat ng mga kasinungalingan, mga false information, alarming information ay isa pong election offense. Sa ilalim po yan ng tinatawag na Section 26 ng Omnibus Election Code. So itong kandidato na to, nagpapakalat na hindi daw po audited. Guys, pwede naman tayong pumunta sa COMELEC website. Andyan po yung hash values, At saka nandyan lahat naka-report, naka-open po yan. Magiging magiging matalino tayo, magiging resourceful tayo, dapat magiging vigilant tayo kasi kung paniniwalaan natin itong mga sinasabi ng mga kandidato na ito, tinatakot lang po ang taong bayan. So, sila po ang gumagawa ng paraan para hindi po pagkatiwalaan ang resulta ng eleksyon. Ngayon, kung ganitong klase ng mga information, mga false, mga alarming informations, that is what we call violative sa election code or sa Omnibus Election Code. So, klaro-klaro naman yung sinasabi po Ito po ay pinalabas ng Commission on Election ngayong araw lamang po.
ina-alert po ang publiko at pinapaalam na wala pong katotohanan ang sinasabi nitong Attorney Harold Respecio na ito. Okay, may Facebook siya na kung saan ay nagsasalita siya, no? At saka itong mga pananalita na to ay nakaka-diskaril at nakakapagdala ng pagdududa sa resulta ng eleksyon. Parang may pattern eh. Kasi lalong-lalo na si Sara Duterte gumagawa ng issues na kung saan dadayain daw di umano ang halalan 2025 sapagkat alam naman po ninyong lahat na itong si Sara Duterte ay desperado na, kasama po ng mga padapa wala ng laban. Oo, kaya nga yung latak ng alyansa, kinupkop na lang nila. So mga kamunting tinig, ito mga klase mga diversionary tactics at ng panggugulo sa resulta ng eleksyon, hindi po dapat ito suportahan itong mga ganito. Kasi sinasabi nila na hindi daw po audited ang source code na nasa ACM. Okay? Tapos wala ang hash code 0438 no, sa audit report. So kung titingnan mo, dahil abogado sila, maniniwala ka talaga. Agad-agad paniniwalaan nyo talaga. Pero mabuti naman itong Commission on Elections dahil this will be a challenge for the Commission to really reprimand and give notice and attention to this particular distraction. Yung mga ganitong klase mga pamanira na mga vlog, mapanira na mga information, dapat aksyonan po ito ng taong bayan na wag po agad-agad maniwala. Dahil yung hash values ng NCM, yung audit report, and ang COMELEC website, match po yun. Pwede naman po ninyong i-open eh. Andiyan naman sa website ng COMELEC, makikita nyo naman yan, diba? So, hindi na po natin kailangan pang takutin. Oo, at maniwala sa mga nananakot dyan ng mga kuno, may dayaan, mag-expert pa sila. Sa punto na ito, sa Marcos administration, hindi po uso ang dayaan. Siguro nangyayari yan noong panahon ng Duterte administration, kaya aligagang-aligaga sila. Bakit nila nalalaman na ganun pala yung mga tinatawag na mga patakaran o sistema, lalong-lalo na pagbutuhan. Pero ano po ang sabi ng ating Commission on Elections? Fake news ang video ng isang kandidato na nagsasabing hindi audited ang source code na nasa ACM. Oo, dahil hindi ito tugma sa hash code na nasa audit report na nakapost sa Commission on Election website. Ayon po yan sa isang kandidato. Hindi ko lang mapiplay kung ano yung mamaya, later ipiplay po natin, okay? So, again, pinaalalahanan po ng Commission on Election ng publiko, gumagawa nga tayo ng mga videos, 2 beses na ako nagawa ng mga video, sapagkat itong mga klaseng video na to ay panlilin lang. Panlilin lang na kung saan kinokondisyon ng utak ng tao na mayroon pong mga dayaan. Kaya ina-assure po ng Commission on Election para po sa kalaman ng lahat, okay, hindi totoo ang sinasabi ni Attorney Harold Respecio na nag-claim na po siya ay magaling sa programming. Walang kaduda-duda, pwede naman niyang i-claim na magaling siya kung talagang magaling siya. Pero sa punto na ito, sinasabi po para sa kalaman ng lahat, duly audited ang source code ng ACM at tugma ang hash code na ginagamit nito sa final trusted build na audited independent third-party auditor. International Certification Entity. So, ibig sabihin, yung sinasabi po ng attorney, yung sinasabing version ng 3.0 sa local source code po yon review report, ay siya mismong version na sumailalim sa independent third-party audit. At matapos yung independent third-party audit na po yon, matapos nitong makapasa, ay tinagurian na ito bilang version 3.5 na kung saan kasalukuyang ginagamit ng mga ACM base na ipinapakita ng kandidato sa video. Kasi marami siya mga ipinakita eh. Marami siyang pinakita. Bisitahin po ninyo, yan ang mga kalokohan. At inalerto na po ng publiko ng Commission on Elections. At walang dapat, inassure po ng Commission on Election, wala pong dapat ikabahala ang ating mga kababayan. Bukas sa darating na eleksyon, sa May 12, wala pong ikakabahala ang publiko dahil ang gamit na sistema ng lahat ng ACM ay dumaan po yan sa tamang proseso
ng review. So, trusted build at the same time, audit ng iba't ibang eksperto, hindi yung expertise nitong nagnangak-ngak na ito na tumatakbo sa kanilang lokal. Okay? At ito po, aside sa nakita ng iba't ibang mga eksperto, inaudit ng iba't ibang mga eksperto, mayroon pang mga iba't ibang mga organisasyon na biyasa sa larangan ng information and technology. So, ang bottom line, pinaaalahanan ang lahat na ang pagpapakalat ng false, pagpapakalat ng kasinungalingan, pagpapakalat ng mga alarming information na makakaapekto ng hindi maganda sa resulta ng eleksyon ay isa pong election offense sa ilalim po ng Omnibus Election Code. Nakakabwisit lang dahil may mga ganitong klaseng tao na akala mo expert pero pagdating pala sa mga ganyan, wala naman palang alam. Kasi itong itong kandidato na ito, nag-iingay ito, nagngangat-ngak to, no? Para akala mo magaling pa sa mga taga-Commission on Election. Pwede ba 'yon isaalang-alang? Alam natin mga kamunting tinig na mayroon tayong mga tinatawag na mga pagdududa. Normal lang naman 'yon. Pero yung i-condition mo yung utak ng tao na sasabihin mo na hindi audited, na hindi audited yung source code na mga nasa ACM, na kahit alam ninyo na wala pong katotohanan yan, sasabihin nyo pa rin sa publiko. So hindi po magandang pangitain yan. Sinasabotahin ninyo yung eleksyon. Anong gusto ninyo? Magkaka-eleksyon ba tayo o hindi na lang tayo mag-e-eleksyon? Kasi kayo palagi kayong reklamo ng reklamo eh. Ano bang gusto ninyo? Mag-eleksyon na lang tayo o wala na lang tayong eleksyon? Dahil parang mag-expert pa kayo eh. Alam mo, sa totoo lang, mga kamunting tinig, itong klaseng mga propaganda, may connection ito sa mga kampo ng gustong pabagsakin ng administration na kung saan sasabihin na mayroon pong sabwatan ng gobyerno at ang kanilang mga kandidato. Yan ang punto de vista ng mga nagrereklamo. Yan ang punto de vista ng gustong pabagsakin ng gobyerno. Kaya kahit na ano-ano na lang, ipakitang expert sila. COMELEC na mismo ang nagsabi at liability po ng COMELEC yan sa sambayan ng Pilipino. Kaya pero yung sinasabi nila na hindi daw tugma yung hash code sa audit report na nakapost sa Commission on Election website, kasinungalingon po yan. Fake news po yan. Sapagkat ito palagi itong nag-iingay itong abogado na ito eh. So magbantay tayo, magmanman tayo, marami pa silang ipapakalat na mga information na kuno akala mo tama. Pero yan po ay panlilin lang at gusto lamang butasan ang resulta ng eleksyon na alam na nila ngayon na dehado na talaga sila. Dahil hindi pa eleksyon, alam na nila na wala na pong patutunguhan ang kanilang kandidatura, kaya nag-iingay sila. Kaya gidadamay nila ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan. Noon pa man, nakikita ko na itong mga ganito eh. Dati bilib na bilib ako kasi akala mo kung sinong magaling na mag-explain, pero yun pala, gustong butasan ang Commission on Election at i-link na parang gustong kasabwatin pa ang Commission on Election para ipanalo yung mga kalaban ng gustong mapabagsak sa gobyerno. Tandaan, ang kalaban natin dito yung gusto magpabagsak sa gobyerno. Kaya tayo mga kamunting tinig, tayo sambayan ng Pilipino, wag na wag tayo basta-basta maniniwala sa ganyang klaseng mga black propaganda. At hindi po totoo ang sinasabi ng kandidato na hindi po tugma, na hindi po audited ang source code na nasa ACM. Oo, dahil hindi ito tugma sa hash code na nasa audit report na nakapost sa COMELEC website. Sa mga programmer dyan, huwag kayong mag-aanga-anga, huwag kayong magtatanga-tanga. Public documents po yan. Tingnan po ninyo. Di na basta-basta lang kayo maniniwala sa mga ganitong klase. Ginagatungan, kinokondisyon, minamind kondisyon ang mga Pilipino para sabihin na hindi po katanggap-tanggap ang magiging resulta ng eleksyon. Bakit kayo alarma ng alarma?
Yan tuloy sa pagiging alarma ninyo, nagpapakalat tuloy kayo ng mga kasinungalingan, nagpapakalat kayo ng mga alarming information dahil nakakaalarma ito eh. Kasi kawawa ang mga Pilipinong maniwala sa galing nitong magsalita. Mga kamunting tinig, maayos po ang sistema ng ating eleksyon. Yan ang ipagdasal po natin. Hindi na kayo, gusto nyo lang butasan ang Commission on Election, hindi nyo lang kayang sabihin na magsabawatan ang gobyerno at Commission on Election para patalunin ang gustong kumakalaban sa partidong alyansa. Yan lang talaga yung gusto ninyo, pero nagkamali kayo. Dahil kami, sasabihin namin sa inyo na ang mga sinasabi nyo, inalarm na po ng Commission on Election. Sabi po ng Commission on Election, fake news. Yung pinapakalat na video ng isang kandidato na kung saan nagpakita pa siya dyan ng mga program-program. Mali po yun. Huwag kayong maniwala doon. Okay? Sapagkat duly audited ang source code ng ACM at tugma ang hashtag code na ginagamit nito sa final trusted, build, audited ng independent third-party auditor, international certification entity. Oo, ang sinasabi po nila na version, na 3.4 sa local source code review report ay siya mismong version na sumailalim sa independent third party audit. At matapos nito makapasa ay tinagurian na ito bilang version 3.5 na kung saan kasalukuyang ginagamit ng mga ACM base po sa ipinapakita ng kandidato sa video. Okay? So walang dapat ikabahala ang publiko. Ina-assure tayo ng Commission on Election ang ating mga kababayan na bukas sa halalan dahil ang gamit na sistema ng lahat ng ACM ay dumaan sa tamang proseso ng review. Trusted build at ng iba't ibang audit, ng iba't ibang mga eksperto at mga organisasyon sa larangan ng information and technology. For the third time around, pinalalahanan ng publiko, pinapalahanan ang lahat na ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan, alarming information ay isang election offense. At maaari kayong parusahan sa ilalim ng Section 261 ng Omnibus Election Code. Klaro? May mga pattern pa yan. Sinasabi ko sa inyo, gagawa at gagawa sila. Ano man mga Duterte Dayad supporters at yung gustong pabagsakin ng gobyerno, kaya pa ba? So hindi kayo magtatagumpay sa mind conditioning ninyo dahil hindi ang mga Pilipino at hindi karamihan sa mga Pilipino tanga katulad ninyo na mga abno.